Prinsipyo sa buhay, number 12. Ang kapayapaan mula sa Diyos ay bunga ng ating malapit na ugnayan sa Kanya. Magandang araw po sa bawat isa. Paminsan-minsan ay mabuti para sa atin na suriin ang ating kalagayan. Kaya nais kitang anyayahan na tumingin sa iyong paligid. Ano ang nangyayari sa iyong buhay at sa iyong pamilya? Maaring wala kang pinagdaraanan sa ngayon, marahil ay maaliwalas at payapa ang lahat, ngunit dumarating ang mga bagyo ng buhay. At minsan ay bigla silang sumasalakay na may matinding puwersa. Paano nating mapapanatili ang kapayapaan at espiritual na balanse kapag tayo ay sinusubok? Ang sagot ay nasa malapit at matatag na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Ang mga salita mula sa klasikong awit ni Helen Lemmel na "Turn Your Eyes Upon Jesus" ay nagtataglay ng isang napakahalagang katotohanan. Mayroong kapayapaang hindi matitinag para sa lahat ng tumitingin sa Panginoong Hesus ng may pananampalataya. Kapag dumarating ang paghihirap, natural na itanong natin kung bakit ito nangyayari. Pagkatapos ay iniisip natin kung paano ito maapektuhan ang ating buhay. Bagamat normal ang mga ganitong tugon, kailangan din natin ng isang mas mahalagang hakbang, ang lumapit sa nag-iisang may hawak ng ating kapanatagan at katiyakan, ang Diyos. Wala maliban sa Diyos ang tunay na makakahawak ng ating mga problema. Hindi niya nilayon na harapin natin ang buhay na tayo lamang. Nais niya na matagpuan natin sa Kanya ang lakas, pag-asa at tapang. Marami ang nagtatanong kung paano mapapalitan ang pagkabalisa na kanilang nararamdaman sa oras ng matinding pressure. Ang unang hakbang ay kilalanin ang pagkabalisa. Ang pagkabalisa ang kabaligtaran ng kapayapaan. Ito ang ihip na nagpapasiklab sa apoy ng pagdududa at pagkalito. At maaari tayong ibilanggo sa takot at pag-aalala. Kapag nagpakain tayo sa pagkabalisa, nawawala ang ating espiritual na focus. Ang susi upang madaig ito ay ang presensya ng Diyos. Itinuro ni Pablo sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7, "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagmamakaawa na may pagpapasalamat. Ipahayag ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang abutin ng pag-iisip ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip kay Kristo Jesus." Ang pagtanggap sa oras ng Diyos at sa mga limitasyong iniligay niya sa sitwasyon ay tumutulong upang mawala ang pagkabalisa. Kapag tinanggap mo ang buhay bilang kaloob ng Diyos, magagawa mo ang sinasabi ng awit, "Itingin ang iyong mga mata kay Jesus." Sa Kanyang maluwalhating mukha mo matatagpuan ang awa, biyaya, kapatawaran, pag-asa, kapayapaan at walang hanggang katiyakan. Ano kaya ang kaya mong isuko upang maranasan ang kapayapaan ng Diyos? Handa ka bang bitawan ang galit na matagal nang nagpapabigat sa iyong puso? Alam ng Diyos ang sakit na iyong dinanas. Handa ka bang magtiwala sa Kanya? Tahimik ngunit buong pagtitiwala na hindi Kanya nalilimutan at nais Kanyang pagalingin. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi matitinag dahil kailanman ay hindi siya nagulumihanan. Ang Kanyang kapayapaan at presensya ay sigurado at hindi nagbabago. Makakagawa ka ng maraming dakilang bagay kapag ang focus mo ay nasa Diyos. Sa isa sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay, isinulat ni David ang Psalm 57. Nagsisimula ito sa panalangin, "Maawa ka sa akin, O Diyos, maawa ka sa akin, sapagkat sa iyo ko nagtatago. Sa lilim ng iyong mga pakpak, ako kukuha ng kanlungan, hanggang sa lumipas ang kapahamakan. Sasagapin niya ako mula sa langit, ipapadala ng Diyos ang kanyang tapat na pag-ibig at katotohanan." Psalm 57 verses 1 to 3. Paano nagawa ni David na magsalita ng may ganong pagtitiwala habang tinutugis siya ni Haring Saul? Dahil meron siyang banal at hindi natitinag na kapayapaan. Isang katiyakang iingatan ng Diyos ang kanyang buhay at tutuparin ang kanyang mga pangako. Ang pinakaligtas na lugar sa oras ng pagsubok ay ang walang hanggang bisig ni Jesus. Pagkatapos niyang mabuhay muli, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang sumainyo." John chapter 20 verse 19. Hindi ito karaniwang pagbati.
Ipinahayag niya ang kapayapaang mula sa Diyos at ang kapayapaang ipinagbayad dusa niya sa krus. John chapter 14 verse 27, Romans chapter 5 verse 1, Ephesians chapter 2 verses 13 to 16. Ang kapayapaang kailangan mo ngayon. May nagpapabigat ba sa iyong puso? May sitwasyon na hindi mo na makontrol? Pakinggan ang kanyang tinig. Kapayapaan ang sumainyo. Hayaan mong punuin ng kanyang kapayapaan ang iyong puso. Sabihin mo sa kanya ang iyong nararamdaman. Alam niya ang hirap ng buhay, ngunit meron siyang solusyon. Ang ating kapayapaan ay nasa ating tagapagligtas na umiibig sa atin ng walang kondisyon. Nangako siyang iingatan tayo at ihahatid sa mapagmahal na mga bisig ng Ama.